Una sa lahat, dalawang sakay na motosiklo sa Mandaue City, Cebu nakasapul ng tumatawid na aso. My God! Sumemplang sila at tumailalim sa nakasunod na SUV. Ang angkas patay. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sakong may laman na tila sunog na kalansay natagpuan sa gilid ng Taal Lake kung saan sinasabing tinapon ng mga missing sabongero. Ilan pang kanak na dating umatras gusto nang ituloy ulit ang pagsasampa ng kaso. Tatlong holdapper na brutal na pumatay sa isang TNBS driver na hindi pa rin nahahanap ang bangkay hanggang ngayon, sumuko na. Hindi namin gusto kung yung lumaban yung tao sa amin. Sorry. VP Sara Duterte nagpaliwanag tungkol sa mga alias na gaya ng Mary Grace Piatos na nasa resibo ng kanyang confidential funds. Tanong ng isang kongresista, bakit ngayon lang nag-i-explain? Tatlong low-pressure area sa labas ng bansa binabantayan habang ang habagat patuloy na magpapaulan. At sa pabaong Pampagod Night, mag-celebrate sa first birthday bash ng viral hippo na si Muding. Na-recover ang sakong may laman na tila mga kalansay sa Taal Lake kung saan tinapon ng mano ang mga nawawalang sabongero. Sisimula na rin sisirin bukas ang lawa para hanapin ang mga bangkay. Sa gitna yan, gusto na raw ituloy ng ilang kaanak ng mga biktima ang inatras nilang kaso noon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Zamonte. Nakasilid sa sako ang mga sunog na buto na ito na nahukay ng mga polis sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Ayon sa Calabarzon Police Regional Office, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabing dinala ang mga pinatay na missing sabongero base sa isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Susuriin ang mga buto para makumpirma kung buto ito ng tao at kung tutugma ang mga ito sa mga nawawalang sabongero. Sa hiwalay na video naman na inilabas ng Department of Justice, makikita ang pag-ahon sa sako mula sa tubig. Ayon sa DOJ, natagpuan ito malapit sa Pangpang. Hindi pa malinaw kung inanod ito o itinapon mismo sa lugar kung saan ito nakita. Bagamat nag-iingat sila, naniniwala ang DOJ na nagbibigay ito ng pag-asa saan nila'y nalalapit na pagkadiskubre sa katotohanan at paggamit ng hustisya. Bago ang pagkakadiskubre sa sako ng mga buto, pumalaot na rin kanina ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay ang mga rubber boat sa Taal Lake, sa Laurel at Talisay, Batangas. Nagsagawa muna sila ng technical assessment bago sisirin ang lawa para hanapin ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Kabilang sa pinuntahan ng mga diver at ilang opisyal ng gobyerno ang isang palaisdaan. Ito raw ang ground zero kung saan posibleng itinapon ang bangkay ng mga sabongero. Pero ayon sa DOJ, kailangan daw munang suriin ang kondisyon ng tubig at kung gaano ito kalalim bago simulang sisirin. Hindi rin daw magiging madali ang paghahanap dahil sa masamang panahon. We can expect na yung tubig ay medyo hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na ipapahiram ng hopefully ng Japanese government at iba pang mga ahensya, at we can get a good picture of what it looks like down there. Ayon pa sa nakuhang impormasyon ng DOJ, may sandbag na itinali umano sa mga bangkay para tuluyang lumubog ito sa lawa. At kahit 4 na taon na ang nakalipas, umaasa pa rin ng DOJ na may mare-recover pa ring bangkay. Pero kahit walang bangkay, ang mahalaga raw ay mapatunayan ang kasong murder, lalo't hindi lang naman daw ito ang ebidensya. Matapos naman ang site assessment, kinumpirma ng PCG na bukas na sisimulan ang pagsisid sa lawa. Pinag-aaralan na rin kung pwedeng gumamit ng submersible drone at iba pang kagamitan. Dumulog naman ngayong araw sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang nagpakilalang ina ng isa sa mga nawawalang sabongero. Nagpunta raw siya sa CIDG para sabihin gusto niyang ituloy ang reklamo. Inatras daw kasi noon ang kaso ng kinakasama ng kanyang anak matapos umanong maareglo. Masakit sa isang magulang na gano'n ang nangyari sa anak ko po.
Kaya hanggang ngayon, hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Ang iba pang kaanak ng mga nawawalang sabongero nakaharap at nakausap na raw ng personal si alias Totoy. Nananawagan naman ng mga naulila sa mga polis na idinidiin sa krimen na ilahad na ang kanilang nalalaman. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sumuko na ngayong gabi ang 3 suspect sa pagpaslang sa isang TNBS driver. Pero matipid ang kanilang sagot sa tunay na nangyari at kung nasaan ang bangkay. At live mula sa Manila City Hall, nasa Frontline na balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, anong update dyan? Yes, Bok, makalipas nga ang halos 2 buwan kung kailan naging laman ng balita. Ito na nga sumuko ang 3 holdupper na pumatay sa TNVS driver. Ngayong gabi nga, iniharap ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga sumukong suspect. Sila ay ang magkapatid na John Kevin at Jean Armin de Ocampo at isa pa nilang kasamahang si Justin Dalufu. Mga residente sila ng Tondo. Ayon sa mga suspect, noong May 18, sinadya nilang magpunta ng kasino para maghanap ng makukunan ng pera. Hanggang sa sumakay ang mga suspect sa binook na TNVS driver na si Raymond Cabrera. Nakuhanan pa sila ng CCTV sa labas ng isang establishmento sa Parañaque. Nagpahatid ang grupo sa Molina, Cavite. Sa gitna ng biyahe, hinold up at pinatay nila si Cabrera. Narinig pa nga sa audio recording ng dashcam ang usapan ng mga holdupper. Muli nating pakinggan ang bahagi ng sensitibong recording. Ay, walang password. Walang password. Pinatarget yung puso. Hindi ko makuha. Tuluyan yun na. Sa kabila niyan, matipid ang sagot ng mga suspect. Nang tanungin namin sila kanina, sabi pa ni Jean Armin, disgrasya ang nangyari. Habang si Dalufo, umamin naman siya ang nakuhanan ng CCTV na may kinuha sa halamanan. Ayon pa sa mga suspect, sinadya nilang magpunta noon ng kasino para dumiskarte o maghanap ng makukuhanan ng pera. Panay sorry ang sinasabi ng 3 holdupper. Hindi raw nila sinasadya ang karumal-dumal na krimen. Pero walang nagsalita sa kanila sa kung nasaan ang bangkay ni Cabrera. Sa National Bureau of Investigation na raw nila isasalaysay ang buong pangyayari. Pakinggan natin ang mga pahayag ng 3 suspect. Hinihingi ako ng tawad. Hindi namin kagustuhan yung lumaban yung tao sa amin. Sorry po. Paano lumaban, Basta sir? po, sa NBA na lang po. Sorry po. Grasya po ang lahat. Humingi po kami ng tawad. Sabihin sa pamilya na humingi po ako ng tawad habang buhay. Di ba yun? Kilala na rin po sila. Wala na rin choice. Kilala na rin. Lahat po ng impormasyon na lahat ng katotohanan. Patuloy naman ang ugdayan ng tanggapan ni Mayor Isko Moreno sa mga kaanak ng suspect at sa pamilya ng biktima. At sa mga oras na ito, na-turn over na nga sa National Bureau of Investigation ang 3 suspect. Bok. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Patay ang 3 Pilipinong tripulanteng sakay ng pinalubog na barko sa Red Sea. Ang ilan nating kababayang pinaghahanap pa, nagsitalunan daw sa barko nang atakihin sila ng rebelding grupo. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Bandang 1:00 ng hapon kahapon, nagpakawala ng rocket missile ang mga rebeldeng Houthi. Ang target, itong barkong MV Eternity Sea na bumabaybay sa Red Sea. Papunta sana ang barko sa Somalia para magdala ng pagkain sa ilalim ng World Food Program. Pero napuruhan ang gilid ng barko. Pinasok ito ng tubig at kalaunay lumubog. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 21 sa mga tripulante ng barko, mga Pilipino, habang may isang Russian national. Sa videong ito makikita ang pagsagip sa ilan sa kanila. Sa larawang ito naman mula sa Marino PH, 5 Filipino seafarers ang nasagip kabilang ang kapitan ng barko. Ayon sa panayam ng programang One Balita Pilipinas kay Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, 3 Pinoy na ang kumpirmadong patay. May 3 namatay na Filipino crew natin doon. Hindi po sila nalunod. Sila po yung tinamaan noong missile. Nagsitalunan din daw sa barko ang ilang seafarers para makaligtas. Hindi na idinetalye ng DMW ang iba pang posibleng nangyari sa mga tripulante.
Binisita na raw ng DMW ang kaanak ng mga apektadong seafarer para abutan ng tulong pinansyal at bigyan ng psychosocial intervention. Kasabay nito, sinuspinde rin ng DMW ang lisensya ng manning agency ng mga Pinoy crew ng MV Eternity Sea. We're not happy, of course, with the way things turned out in terms of pinabiyahe yung mga tripulante sa high-risk zone. There will be an investigation to take place. Hindi naman daw susukuan ng Greece-based maritime risk management firm na Diaplus ang rescue operation sa iba pang nawawala. Una nang inatake ng grupong Houthi ang barkong MV Magic Seas na dumaraan lang din sa Red Sea nitong linggo. You have to stop the ship immediately. Otherwise, you will bear other responsibility. Nang hindi huminto, pinasabog ng Houthi ang barko. Nakapagpadala pa ng distress call ang tripulante ng Magic Seas. The vessel needs immediately assistance. Mayday, mayday, mayday. What type of assistance you need? Rescue. Pinasok pa ng mga rebelde ang barko bago ito pinasabog at tuluyang lumubog sa dagat. Sabi ng DMW, 17 sa mga tripulanteng sakay ng Magic Seas ay Pilipino. Ligtas silang lahat at nasa Djibouti sa Africa. Nakatakda silang umuwi bukas. Ayon sa International Maritime Organization, ang pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea ay bunsod ng geopolitical tension ng ilang bansa na nakapalibot sa rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, kinumpirma ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak na 3 pang Pinoy na tripulante ng lumubog na MV Eternity Sea ang nasagip. Sa kabuuan, 8 na ang ligtas. Patuloy naman ang paghahanap sa iba pang Pilipinong crew ng barko. Mga alias lang sa Intel Operations ang mga kontrobersyal na pangalan sa Confi Funds ayon mismo kay VP Sara Duterte. Hirit naman ang prosekusyon. Bakit ngayon lang nagsalita ang bise? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mary Grace Piatos, Xiaomi 8, Miggy Mango at iba pa. Ilan lang ito sa mga kontrobersyal na pangalang nakalagay sa resibo na sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Walang mga records sa Philippine Statistics Authority ang mga pangalang yan. Kaya naman ito sana ang gustong ipalinaw noon pang nakaraang taon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kay Vice President Sara Duterte. Pero nagmatigas siyang magpaliwanag o makipagtulungan sa House inquiry. Pero habang nasa The Hague, Netherlands, inamin na ni VP Sara na mga alias nga ang mga pangalang yan na bahagi raw ng intelligence operations. People who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. May 2 intelligence experts daw ang bise na ihaharap sakaling matuloy ang impeachment trial. Let us wait for the trial. If there is no trial, then I will answer it publicly. Sagot naman dyan ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Bakit ngayon lang nagpapaliwanag si VP Sara? Sana nung committee hearing, pinaliwanag na nila at hindi na humaba ng ganito yung issue tungkol sa confidential fund. So why only now? Isa ang issue sa paggasta ng confidential funds ni VP Sara sa 7 articles of impeachment na nakasampa laban sa kanya. Kaya hirit ni Chua, mas maganda kung umarangkada na ang impeachment trial para formal nang makasagot ang bise. Siguro mas maganda dyan, ituloy na po yung hearing nang malaman po natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. Nirerespeto naman daw ni Chua ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na kikwestiyonin nito ang jurisdiction issue sa pagbubukas ng 20th Congress. Pero nanindigan si Chua na ang Senado ay isang continuing body at may jurisdiksyon sa impeachment proceedings. Nauna na rin sinabi ni Senate President Cheese Escudero na nasa Senado pa rin ang jurisdiksyon ng impeachment proceedings. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pati ang palasyo naniniwalang hindi raw attack dog ni VP Sara Duterte ang bagong tagapagsalita ng kanyang opisina. VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. So, you know what I mean. So, not being an attack dog, I will not go on the offensive. I will just report. Sabi kahapon ni OVP spokesperson Ruth Castelo, kabilin-bilin ng bise na pawang mga good news lamang at achievements ng opisina ang kanyang sasabihin. Hindi raw siya nilagay sa pwesto para mamulitika,
Pero dumipensa si Castelo sa parinig ng palasyo na puro aksyon at hindi bakasyon ang natupag ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila pasaring yan kay VP Sara na panay ang pag-abroad. Alam naman po natin na ikalawang Pangulo, under the Constitution, wala po masyadong naging functions. Kung ano yung mga obligasyon ng Presidente, yun din po ang obligasyon ng Vice President. Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng Presidente na laging personal trip o nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan ng anumang trabaho. Huwag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Sa ibang balita, nagpataw ng bago at mas mataas na taripa ang Amerika sa ating export products. 20% tariff ang itinakda ni US President Donald Trump sa Pilipinas. Nangamba dyan ang economic team ng pamahalaan na pupunta sa Amerika para makiusap. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Simula August 1, magiging mas mahal ang buwis na kailangang bayaran para sa mga serbisyo at produktong gawang Pilipino na ipapasok sa Amerika. Dahil yan sa 20% tariff rate na ipinataw ni US President Donald Trump sa Pilipinas. Mas mataas ito sa 17% tariff rate na unang inanunsyo ng Amerika noong Abril. Sa liham na ipinadala ni Trump kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niyang kailangan ng matapos ang anyay matagal ng hindi patas na kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Dahil daw ito sa tariff at non-tariff policies, pati na raw sa trade barriers ng Pilipinas. Giit pa ni Trump, mababa pa nga raw ang 20% sa kung anong kailangan para matapos ang umano'y hindi patas na kalakalan. Pero babala ng isang ekonomista, malaki ang magiging epekto ng 20% tariff rate ng Amerika sa ating ekonomiya. Posible raw bumaba ang benta ng exporters. Maaapektuhan din daw ang trabaho sa ilang sektor ng export market, gaya sa electronics, agrikultura at garments. Tatamaan ito unang-una yung trabaho kaagad. Dahil magbababa ng produksyon ang ating mga exporter dahil nga hindi na kompetitibo yung ating produkto sa Amerika. Major trading partner ng Pilipinas ang Amerika. Kaya 3 linggo bago ipatupad ang bagong taripa, dapat na raw paigtingin ng gobyerno ang paghahanap ng alternative markets o yung mga bansang pwedeng pag-eksportan ng ating mga produkto. Bagay na ginagawa naman na raw ng ating pamahalaan. Kasi kapag ibinubuhos natin yung lahat ng yung karamihan sa ating mga produkto sa ibang bansa, kung may mangyari mang pagbabago sa polisiya nila, tatamaan din tayo ng malaki. Nababahala rin dito ang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go. Lilipad si Go pa Amerika kasama ang economic team ng Pilipinas sa susunod na linggo para pag-usapan ang taripa. Target nilang makakuha ng Bilateral Comprehensive Economic Agreement at kung posible ay magkaroon ng free trade agreement sa US. We will go there next week and we will try to bring this down if we can. Sa kabila naman ng bagong taripa, binigyang diin din ni Go na Pilipinas pa rin ang pangalawa sa may pinakamababang reciprocal tariff ng Amerika sa rehiyon. Singapore ang pinakamababa. Ayon pa kay Go, karamihan ng top exports ng bansa, gaya ng semiconductors at electronics, ay exempted naman sa bagong taripa ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagulat na naman tayo sa mga bagong taripa na ipapataw ng Amerika sa ating mga produkto. Kung matatandaan po ninyo, noong nakaraang Abril lamang, inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagtaas ito ng mga taripa sa mga produktong galing sa iba't ibang bansa para protektahan ng mga US industries. Mula sa average, more or less, mga 10%, tinaas ni Trump ang taripa sa mga produkto ng Pilipinas sa 17%. Malaki-laki po yun. Ang taripa po ay ang buwis na pinapataw ng isang bansa sa mga produktong inaangkat nito mula naman sa ibang bansa. Mas simple po natin. Halimbawa, kung gusto mong protektahan ng mga lokal na magsasaka ng tubo, pwede mong taasan ang taripa sa imported na asukal. Sa ganitong paraan, mas magiging mahal ang pag-angkat ng imported na asukal. Ang mga namimili naman, mas pipiliin siguro ang lokal na asukal dahil nga naging mas mura ito kaysa sa mga imported. So in general, protectionist measure po itong pagtataas ng taripa. Ngayon, nung inununsyo ni Trump noong Abril ang pagtaas niya ng mga taripa, gaya po ng ibang bansa, nakipagnegosasyon tayo sa US para ibaba ang mga bagong taripang ito. Katunayan, nito lamang July 8,
Umaasa pa ang Malacanang na nagkakaigihan na ang mga negosyador ng US at ng Pilipinas at mukhang pagbibigyan tayo ng US na ibaba itong taripa. Pero kinabukasan naman, July 9, nagpadala ng sulat si US President Donald Trump kay President Marcos para sabihin na lalo pa nilang tinataas ang taripa ng Pilipinas. Ang 17% na pinapababa sana natin, tinaas pa sa 20%. Sino ba naman mag-aakala na gano'n na mangyayari? Pero kung tutusin, mas mababa pa rin yan sa taripang pinataw ni Trump sa ibang bansa sa ating rehiyon. Halimbawa, ang Malaysia nasa 24%, Indonesia 32%, Thailand 36%, Cambodia, Myanmar at Laos higit pa sa 40%. Sinong nagwagi sa kanilang negosasyon? Well, apparently, yung Vietnam, una pong pinatawan ni Trump ng taripang 46%. Pero sa huli, pumayag ang US na ibaba na lamang ito sa 20%. Gaya po natin. Ngayon, anong epekto niyan sa atin? Taon-taon, ang US ang top export market ng ating mga produkto. Noong 2024, higit 16% ng ating mga exports ay binenta natin sa US sa halagang $12 billion. Kaya't asahan po na unang tatama ng mga bagong taripa ang mga Pinoy exporters na magbabayad ngayon ng mas mataas na buwis pag nagbenta sila ng produkto sa Amerika. Maring magka-epekto rin ito sa foreign exchange earnings ng ating bansa dahil baka mas kaunti ang bumili ng produktong Pilipino kung mas malaki ang buwis na pinatong dito. At maring maapektuhan din ang ilang global supply chains. Ito po yung iba pang produkto na umasa sa mga produktong ating binebenta. Ang number 1 export natin sa US ay mga electrical at electronics components and equipment. Kasama na po riyan ang ating semiconductor industry, higit $6 billion po ang inaangkat natin sa US, at least ng last year. Sunod dyan, ang heavy machinery and equipment, nasa $3 billion, at mga animal and vegetable fats and oils, nasa $600 million. Kaya't ngayon, naghahabol ang ating mga otoridad para sa isang panibagong round ng negotiations sa US. Sana lamang huwag lalong tumaas ang taripa ng Pilipinas. Mas mapapadali na ang pag-renew ng driver's license dahil gagawin na itong online. Bukod sa less hassle ang proseso, makakaiwas pa raw ito sa mga fixer. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nag-absent pa sa trabaho ang delivery van driver na si Ramil para mag-renew ng kanyang driver's license sa Land Transportation Office. Ilang oras daw kasi ang kailangan niyang ilaan dito, kaya nag-absent na lang daw siya. Paalam lang naman kasi kailangan ko na i-renew kasi di pwede mag-drive na paso na yung lisensya natin. Pero ngayon, hindi nakakailanganin ng mga driver na expired na ang lisensya na personal na magpunta sa LTO. Ang renewal ng lisensya, pwede nang gawin online. Ang kailangan lang gawin, i-download ang eGov app at hanapin ang LTO at ang driver's license renewal. I-upload ang larawan ng lumang driver's license, resulta ng medical examination at litratong gagamitin sa lisensya. Hindi na rin problema ang pirma dahil pwede na rin itong gawin sa app. Maaari din itong bayaran sa e-wallet o mga online banking account. Paano naman makukuha ang renewed na lisensya? May dalawang opsyon ang mga motorista. Pwede itong pick upin sa mga opisina ng LTO o ipa-deliver sa address na ibibigay ng may-ari ng lisensya. Dahil automated na ang sistema, goodbye fixer na rin daw ng mataas maningil. Sa ngayon ay renewal ng driver's license pa lang ang pwedeng gawin online. Pero sa mga susunod na buwan ay pwede na rin daw ang application para sa mga unang beses pa lang magkakaroon ng lisensya. At gayon din ang renewal ng rehistro ng mga sasakyan. Ang message namin sa mga fixer, simple lang, maghanap na kayo ng ibang racket. Huwag nyo nang pagkakitaan yung mga kababayan natin. Plano rin ng Department of Information and Communications Technology na gawing available sa app ang iba pang frontline services ng pamahalaan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, 3 low-pressure areas ang binabantayan sa paligid ng Pilipinas. May nabuong LPA 745 kilometers ang layo sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Meron din sa malayong silangan ng extreme Northern Luzon na ayon sa Pag-asa ay mataas ang tsansa na maging bagyo. Naging LPA naman ang dating bagyong Bising. Lahat ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa forecast ng Metra, posibleng malusaw na sa Sabado ang LPA na dating bagyong Bising. Palayo naman sa ating bansa at hindi nakikitang papasok sa PAR ang 2 pang LPA. Sa ngayon, habagat pa rin na magpapaulan sa ating bansa, partikular sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Calabarzon.
Posibleng umulan sa hapon sa halos buong Mindanao, Ilocos Region, ilang lugar sa Cordillera at sa Cagayan Valley. Magiging maaraw naman sa Metro Manila, liban na lamang sa pag-ulan sa tanghali o sa hapon. Showbiz tonight na tayo. May panibagong teaser para sa much-awaited second season ng Wednesday. Naging instant celebrity si Wednesday Addams na binansagang savior of Nevermore. Nagkaroon din siya ng visions na namatay daw ang best friend niyang si Enid Sinclair. Masasaksihan din ang psychic abilities na kanyang na-master. Mahati sa 2 part ang Season 2 ng Wednesday. Sa August 6 mapapanood ang Part 1 habang sa September 3 ang Part 2. May bago ng Miss International Queen Philippines. Third time sa charm para kay Ann Patricia Lorenzo Diaz dahil sa wakas, nasungkit niya na rin ang corona. Ang Miss International Queen ang pinakamalaking beauty pageant for transgender women na sinimulan noong 2004. Sabi ni Ann, ibinubulong niya lang ito dati sa mga bituin. Ire-represent ni Ann ang Pilipinas sa Miss International Queen stage ngayong September sa Thailand. Good luck! Marami pa akong balang chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Rider at kanyang angkas, sumimplang sa motor at umailalim sa SUV. Angkas patay. At Giselle Sanchez, nagsisisi raw na tinanggap ang role ni former President Cory Aquino sa pelikulang Made in Malacanang. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapul sa CCTV ang pagdaan ng riding in tandem sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. Sa dulo ng kalye, huminto ang motor. Pinagbabaril na pala nila ang 3 nagiinuman. Nakita pa sa CCTV na tumatakbo ang dugo ang biktima. Kabilang siya sa 2 sugatan habang napatay ang isa nilang kaibigan na tinarget. Inaalam na ang motibo at kung sino ang mga salarin. Nagsorry sa LTO ang negosyante at content creator na si Josh Mojica kasunod ng kanyang EDSA viral video. Pero sana raw ay babawan lang ang parusa sa kanya bilang first-time offender. Nasa frontline ng balita niyan si Laila Pangilinan. Humarap sa Land Transportation Office ang negosyante at content creator na si Josh Mojica. Nag-viral si Mojica kamakailan matapos videohan ang sarili habang nagmamaneho ng luxury car sa EDSA. Umamin at nagsorry ang Kangkong Chips King sa lahat ng reklamong kinakaharap niya tulad ng reckless driving at paglabag sa Anti-Distracted Driving Act. Kinumpiska na rin ang lisensya niya matapos itong suspindihin ng LTO. It was a mistake. And it was a lesson for me. Kahit na may mga bagay na alam mo yun, na you're just really proud of to show off to the internet, and of course you want to inspire the youth. Doing that, medyo nakakalimutan na may mga na-violate tayo. Dahil nagsorry na si Mojica, umaasa ang kampo niya na akma ang parusa at multa na ipapataw sa kanya bilang first-time offender. In the show cause order, there are words that are seen such as suspension and revocation of license. What we understand is that type of penalty, without preempting the decision of the LTO, that type of penalty is warranted for repeated offenders. Tikom naman ang bibig ng LTO sa final na parusa kay Mojica. Pero nilinaw nilang ang pagsususpindi sa lisensya ng negosyante ay isang precautionary measure lang habang gumugulong ang investigasyon. Idinagdag din ng LTO na ang kooperasyon at pag-amin ni Mojica sa kanyang mali ay isa sa mga ikukonsidera sa desisyon. Sa July 14, ilalabas ng LTO ang resolusyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Inaresto na ng Pasay City Police si Tony Yang para sa patong-patong na mga kaso. Kapatid po siya ng economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang.
Sinilbihan si Tony ng arrest warrant sa loob ng custodial facility ng Presidential Anti-Organized Commission or Crime Commission sa Pasay City. Para ito sa mga kasong falsification of public documents, perjury at paggamit ng alias Yang. Nagmula ang warrant sa korte sa Cagayan de Oro City at may piyansang abot ng 84,000 pesos sa tatlong kaso. September 2024 nang unang arestuin si Yang sa Terminal 3 ng Bureau of Immigration dahil sa mga kaso ng false identity at operasyon ng mga illegal na pogo. Nakapag-bill na po siya, immediately, i-check po namin kung meron pa po siyang ibang kaso. Maliban po dito sa kaso niya sa Bureau of Immigration. So, pag nakapag-bill na po siya, ibabalik na po namin ulit sa Bureau of Immigration, makukulong pa rin po siya doon. Ito ang mainit ngayon sa K-pop. Sinentensyahan na ng 3.5 taon na pagkakakulong ang dating member ng NCT na si Taeil. Guilty ang hatol sa kanya at sa dalawa pa sa kasong rape sa isang babaeng Chinese tourist. Sa ulat ng Korean news site na Sumpi, ipinag-utos din ng South Korean court na sumailalim sila sa 40 hours na sexual violence treatment program. Pinagbawalan din silang magtrabaho for 5 years sa mga kumpanya o institutions na may minors. Tumanggi na raw magsalta si Taeil at ang dalawa pang guilty. Susunod, na disgrasyang sakay ng motor sa Magpet, Cotabato, naputulan ng kamay. At nalagita sa Davao del Norte patay ng nakawan at pagsasaksakin ng 38 beses. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nasunog kahapon ang nakaangklang barge na yan sa pier ng Santo Domingo sa Albay. Kailangan pa ng 6 na fire truck para maapula ang apoy. Tumagal ito ng 5 oras. Base sa investigasyon, sumingaw ang gas sa hose ng kalan na naging sanhi ng apoy. 2 ang sugatan. Nahagip ng SUV ang habal-habal rider na nakasagasa ng aso sa Cebu. Sugatan ng rider habang patay ang angkas nito ng magulungan ng SUV. Yan ang ipapang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni John Arua. Kita sa CCTV ang pagdaan ng mga sasakyan sa H. Abellana Street sa Barangay Basak sa Mandawi City, Cebu nitong Miyerkules ng umaga. Maya-maya isang aso ang tatawid sa kalsada. Sakto namang paparating ang habal-habal na motor at nabangga ang aso. Hindi na nakita sa CCTV pero madidilig ang malakas na kalabog. Dito na pala sumemplang ang motor matapos masapol ang aso. Sa kabila nito ay nakatakbo pa palayo ang hayop. Habang ang rider nahulog sa kanyang motor at nasapol ng paparating na SUV. Pumailalim sa sasakyan ang rider pati ang angkas ng isang guro. Sinugod sila sa ospital pero hindi na umabot ng buhay sa ospital ang angkas. Bagamat aksidente lang ito, nasa kustodiya pa rin ng pulisya ang driver ng SUV. Ayon kasi sa mga pulis, dapat may sapat na distansya pa rin sa pagitan ng mga sasakyan kapag nagmamaneho. Nagpapagaling pa sa ospital ang rider. Duguan ng lalaking yan na angkas sa nadisgasyang motorsiklo sa highway ng Barangay Nua, Magpet, Cotabato kaninang umaga. Naputulan pa siya ng kaliwang kamay. Ang nagmaneho naman ng motorsiklo, mismo ang anak ng 19 na taong gulang. Sa kasamaang palad, dead on the spot ang rider. Ayon sa mga pulis, papunta sana sa poblasyon ang mag-ama nang mawala ng preno ang motor sa pababang bahagi ng kalsada. Nag-overshoot sila hanggang bumangga sa itinayong simbahan. Agad dinala sa ospital ang angkas at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. 38 saksak sa katawan ang kinamatay ng isang dalaga sa Tagum City sa Davao del Norte. Dugan siyang natagpuan sa kanyang kwarto. Nakuhanan sa CCTV sa labas ng bahay ng biktima ang 4 na binatilyong akyat bahay. Ninakaw nila ang mga gadget ng 19 anyos sa babae pero namukhaan daw sila nito. Sa takot na ituro, pinagsasasak nila ang biktima hanggang sa mamatay. Pero sa follow-up operation, naresto ang 2 sa mga suspect.
Patuloy naman tinutugis ang dalawa pang kasama nila. Abangan, viral na cute hippo na si Mudeng nag-celebrate ng first birthday. At Giselle Sanchez, pinagsisihan daw ang pagiging bahagi ng controversial movie na Made in Malacanang. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagsisisi raw ang aktres na si Giselle Sanchez na tinanggap niya mapabilang sa kontrobersyal na pelikula ni Daryl Yap na Made in Malacanang. Pinagsisihan ko yun. Kasi sabi nila, Giselle, UP ka, bakit mo ginawa yun? Ganun. Hindi ko inisip eh. Sana inisip ko nga naman yung taga-UP ako. Sana inisip ko yung bansa ako bago ko tinanggap yun. Kasi inisip ko lang, artista ako. Patikim pa lang yan sa mainit-init na revelasyon ni Giselle. Pero ang chika nga niya, iniyakan niya ang mga pangbabash sa pagganap niya sa pelikula bilang si dating Pangulong Cory Aquino. Kung bakit, abangan bukas ang full revelation ni Giselle Sanchez sa programang Long Conversation, The Men's Room bukas, 9 p.m. sa One News. Napapanood din ito sa TV5 tuwing Sunday, 10:30 p.m. Bibida sa anime live action ang Korean oppa na si Byun Woo-suk. Siya ang gaganap bilang si Sung Jin-woo sa live action adaptation ng fantasy web novel na Solo Leveling. Si Jin-woo ay isang lowest ranking hunter na magkakaroon ng kakaibang abilities matapos ang isang near-death experience. Siya ang magiging pag-asa ng sangkatauhan mula sa mga monster. Confirmed na ang production ng Solo Leveling pero to be announced pa kung kailan ito mapapanood. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. May mga talagang bagong miyembro ng gabinete si Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang na dyan si Dave Gomez na bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Papalitan niya si outgoing Secretary Jay Ruiz na magiging miyembro naman ng Board of Directors ng Manila Economic Cultural Office ng Taiwan. Si Gomez ay dating reporter ng Philippine Star at naging Director General ng Philippine Information Agency. Samantala, tinalaga si Sharon Garin bilang Energy Secretary. Papalitan niya si Rafael Lotilla na ililipat naman sa DENR bilang bagong kalihim nito. Dating kongresista si Garin at naging Deputy House Speaker bago na-appoint sa DOE bilang Undersecretary. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, nag-birthday na ang sikat na Thai hippo na si Mudeng. Oy, Bok, at marami siyang bisita. First birthday yan ni Mudeng. Regalo sa kanya ang isang fruit platter. Katabi ni Mudeng sa celebration ng kanyang ina plus libo-libong turista na gusto siyang makita. Aba, naging global superstar si Mudeng last year dahil sa kanyang rosy cheeks at charm. 4 na araw ang birthday bash ng hippo. Kasama riyan ang pagsubasta ng kanyang mga gamit at meron ding parada. Rosy cheeks nga. Asan yung rosy cheeks? Saan rosy cheeks? Oo nga eh. Hinahanap ko eh. Kaya napatigil din Nakita ko ako. yung rosy watermelon. Ay, baka yun. Baka yung ditong side. First birthday pa lang yan. Isipin mo kung nagdibu yan, di ba? Diba? 4 days na to. Ang tagal nun. Buti pa siya 4 days. Kung dibu, siguro mga 1 buwan. Kaya. Pero parang di bagay sa may pangalan niya eh. Mudeng? Bakit? Parang bagay sa pangalan yun, pangalan ng baka. Yung Mudeng. At ginawa ko talaga. Naisahan mo ako dun, Bok. Ang bilis mo, Miss Mayan! Natawa ko sa sarili ko. Oo, naisahan niya ako. Bale, Huwebes na naman eh. Di pa ako nakakabawi. May bukas pa. Ay, This bukas is pa. your week, Sir Ed. Oo nga. Ayan po, 5 minutong pag-imas maraming headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.